Mga kababayan, teka lang, Maynila ang sentro ng pamahalaan at serbisyo. Ngayon, pinapadalhan na ng disconnection notice. City Hall, mga paaralan, ospital, anong nangyayari sa lungsod natin? Tingnan nyo ako mga 2 months kung makakapag-update. Hindi ko kaya bayaran bigla. So now, I'm begging you, pleading as the mayor of the city of Manila. Aasa sa amin ng tao. Kung noong panahon ni Isko, halos araw-araw may progress report, ngayon, ang binabalita, posibleng mawalan ng serbisyo. Grabe, kailangan nating panoorin to. Hindi ito basta-basta balita lang. Ito'y tungkol sa basic needs ng mga Manilenyo. Mula sa mismong Facebook page ng ating Yorme Isko, pinost nito ang isang video na nagpapakita ng lagay ng Maynila ngayon. Tara panoorin natin. While I'm doing the rounds and kami sunog sa and so on and so forth, no, I just received an information that the city of Manila received a disconnection notice. Grabe ito, hindi ako makapaniwala rito. So, Manila Water, Manila Internet Service Provider, sa mga eskwelahan, health center, at sa city government facilities, no? Punta sa akin yung tresorero kanina, amounting to 133 million. Disconnection notice para sa mismong City Hall, pati mga ospital at eskwelahan. Hindi to simpleng aberya lang, may mabigat na pinag-ugatan to. Sige, bago tayo magsimula, unahin ko muna yung problema ng Maynila. Matagal na pala kami hindi nagbabayad sa inyo. March, April, May, June. Yung mga data rito. Bakit anong ginawa ng dating administrasyon? Bakit pinabayaan lang nila ito? Ayoko naman pakialaman yung hanap buhay. At may mga tao rin kayong pinasusweldo. Pag ang hanap buhay nyo tumatakbo ng maayos, yung mga taga-empleyado ninyo, makakapag-sweldo rin na. Ngayon, tanong, kanino ba talaga dapat isisi ito? Si Isko Moreno lang ba? Kakabalik lang niya sa City Hall? Diyan pa lang, malinaw na yan, hindi siya ang ugat ng problema. Ang posibilidad, ito ay mga bayarin at obligasyong naiwan ng dating administrasyon ni Hani Lacuna. But I hope I'm not asking too much. As the Mayor of Manila, on behalf of our people. Former Mayor Hani Lacuna, hindi ka ba nahihiya na binigyan mo ng ganito kalaking responsibilidad ang bagong administrasyon ngayon? And what to blame? Reality check na to. Financial mismanagement, grave financial mismanagement ng gobyerno ng Manila inabutan. Kung inayos ang budget noon, bakit ngayon may disconnection notice? At take note ha, hindi lang opisina ang apektado, ospital. Saan dadalhin ang pasyente kung walang tubig o kuryente? Paaralan, paano mag-aaral ang bata kung walang basic services? Hindi lang gobyerno ang naaapektuhan dito, tayo mismong mga mamamayan. Pagkatapos dumating yung disconnection notice nyo, dumating na rin yung singilin ng BIR. Hindi mangyayari ito kung hindi naging pabaya ang dating mayor natin. Grabe talaga to. Bayaran kayo sa panahon. Itinago yan, o maaaring ipinagkailayan, ngayon bumubulagta sa amin. Pero eto ang dapat bigyang pansin. Nagpapasalamat tayo kay Isko Moreno. Dahil kahit hindi siya ang may kagagawa ng problemang to, ginagawa niya ang lahat para mabayaran ang utang. At higit sa lahat, hindi niya ito tinatago. Inilalantad niya sa tao kung ano ang tunay na estado ng lungsod. Imagine niyo, puputulan natin Gat Andres Bonifacio Hospital. Hindi, alam ko namang hindi niyo agad-agad puputulan. But
still, I just want to be fair enough to every company that you need to get paid. You need to get paid. Alam nyo, dito ako bilib kay Yorme, kalmado pa din. Meralco, Glow, Smart, Converge, Manila Water. Pwede ba bigyan niyo ako ng breathing room muna? Yan ang tunay na leader. Hindi lang aksyon, kundi may paninindigan at transparency. Pwede bang makisuyo na huwag niyo muna kami putulan ng kuryente, tubig, internet, and so on and so forth. Tingnan niyo ako mga 2 months kung makakapag-update. Hindi ko kaya bayaran bigla, pero kung makakapag-update ako within 2 months, matitiis niyo pa ba? Kaya dapat din nating tanungin ang nakaraang liderato. Kung may disconnection notice ngayon, ibig sabihin ba hindi nabayaran ang obligasyon? Bakit hindi ito napaghandaan bago pa sila bumaba? So now, I'm begging you, pleading as mayor of the city of Manila, aasa sa amin ng tao. Wala nang ibang asa ng pamilya. Kayo, anong palagay nyo? Sa tingin nyo ba, tama lang na isinisiwalat ni Isko ang tunay na kalagayan ng Maynila? At sa sitwasyong to, sino ba dapat managot? Ilagay nyo ang thoughts nyo sa comments dahil ang boses nyo, importante. Kung gusto nyo pa ng mga reaksyon na hindi lang basta opinyon, kundi may laman at laban, huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-share itong video para mas maraming Manilenyo ang mamulat sa tunay na nangyayari. Hanggang sa susunod, ako ang Kuya J. Neo at lagi kong sinasabi, hindi pwedeng i-disconnect ang serbisyo, lalo na kung may leader na konektado sa tao. Salamat Mayor Isko sa pagiging tapat at makatao